Hello, it's me, Mama Rox. Ito na nga ang part 2 ng day 1 namin sa Tagaytay. Dahil nga walk-in lamang ang Sky Ranch mula sa hotel namin tinutuluyan, ay kahit nga gabi na ay pinuntahan talaga namin. Dahil nga ayaw naming masayang ang 3 araw naming bakasyon dito. Sa entrance pa nga lang ng Sky Ranch ay mapapansin mo na agad itong bilihan ng mga pasalubong. Bibili na nga agad si Kim, sabi ko mamaya na nga. Kaya naman naglakad-lakad na nga kami at dito nga kami unang napatambay. Ngayon nga ay summer kaya mas recommended na sa gabi na lamang pumunta dito or siguro mga hapon kapag wala ng init. At ngayon nga ay nagsisimula na kaming libutin ng buong Sky Ranch. At ito nga pala yung Ferris wheel na tanaw mula sa aming hotel na tinutuluyan. At sa unang pagkakataon nga ay ngayon ko lang siya nakita ng malapitan. Dahil kung hindi nyo nga natatanong ay ito nga ang unang pagkakataon na pumunta kami dito. Bale hindi naman ito ang first time kong pumunta ng Tagaytay. Ang kaso nga lang ay sa picnic group lang ako nakapunta noon. Ang kasama ko noon ay si Daisy. Si Daisy ay ang kaibigan ko nung nagtatrabaho ako sa Cavite, na hanggang ngayon naman ay kaibigan ko pa rin. Hindi lang basta kaibigan kundi matalik na kaibigan. By the way, dito nga pala unang napili ni Yumi na sumakay. Ako na nga lang muna ang sumama dahil nga mahal ang mga rides. At ito na nga, sayang-saya na naman si Yumi. At kahit nga mahal, basta para kay Yumi lagi kaming go. Lalong-lalo na nga ang papa niya. At ito nga yung time na pabalik na kami. At dahil nga boring kapag hindi mo nilagyan ng tricks, kaya naman tinuruan ko na lang siyang mag-hep-hep hooray. Na kung saan ay game na game naman niyang ginagawa. At ito nga natapos na agad at hindi na naman namin alam kung ano na naman ang susunod. Kaya naglibot-libot na lang muna kami. Bali alam na nga pala ni Yumishi kung alin ang kaya niyang sakyan sa hindi. Dahil nga habang naglilibot kami ay pinapanood nga namin ang mga nagra-ride. Pero dahil gabi na nga ay kalimitan ay wala ngang nakasakay. Kaya naman kung saan-saan na nga lang kami tumambay. Gusto nga din sana sumakay ni Yumi sa carousel. Kaso lang ay talagang wala na siyang kasabay. Kaya naman ang ginawa na lang nitong dalawa ay naglaro ng hide and seek. Kung saan nga ay tawan-tawa ako dahil talaga napagkabilis ni Yumi tumakbo. At ito nga ang pauso ni Yumi sa larong hide and seek. Kung saan nga ay nagiging estatwa lang siya. Na ala-ala nga ay hindi mo siya nakikita. At wag mo ngang kikitain dahil nga magagalit siya. Hayaan mo na lamang na siya ang magpikabo sa'yo. Sa mga ganyan ngang gimmick ni Yumi ay ang number 1 ngang nakikiride ay ang kanyang ama. Kaya nga talagang hinahayaan ko na lang sila. At ito nga hindi na din talaga namin na i-ride si Yumi. Dahil nga wala kami mahanap na pangbata. Kaya dito na lang talaga kami nagpatambay-tambay. Noong magsawa ay naglakad-lakad naman kami dito sa right side ng Sky Ranch. At napansin niya nga itong rabbit na napagka-cute naman daw. Kaya sabi nga niya ay picturean ko daw siya. At ito nga napagka-sweet naman, may pag-kiss pa sa ama. Nang magsawa nga, ito nga, babalik na naman kami dun sa gitna. Dahil nga wala na kaming maisip na gawin dito. Kaya sabi nga ni Kim ay bibili na lamang siya ng pasalubong sa Japan. Kaso nga lang ay napagkamamahal naman kaya hindi na rin kami bumili. Dahil sabi ko nga ay sa Santo Tomas na lang kami bumili. At huli na nga namin nakita itong sasakyan na kabayo. Kaya sabi ko nga ay dito na lang sumakay si Yumi. Kaso nga lang ay mano-mano pala ito. Kaya napagkabagal ni Yumi tumakbo. Buti na lang andyan lagi si Papa Kim na laging to the rescue. Dahil nga tinutulak niya para at least bumilis naman si Yumi. At nang masulit naman ang binayad. Dahil bali dalawa nga lang ang sinakyan dito ni Yumi. Well, okay na yan kaysa wala kasi nga mahal. Ang alam ko may rides all you can naman. Kaso nga lang ayun ay sa online. At hindi nga kami nakapag-online. Tawang-tawa nga ako sa part na ito dahil hinahabol ko yung mag-ama. Tapos tuwang-tuwa si Yumi. Pasensya na nga pala kayo kung medyo mahaba. Dahil nga nanghihinayang akong tanggalin. Dahil nga madalang kami magkasama-samang pamilya. Kaya kumbaga ginagawa ko itong memories na kung saan ay pwede ko siyang ipanood kay Yumi. Para nang sa ganun ay hindi niya masyadong mamiss ang kanyang ama. At ito nga yung part na napagod na si Papa Kim sa kakatulak sa kanya. Kaya naman umupo muna kami para magpahinga. At hindi rin naman nagtagal ay natapos na ang oras ni Yumi. Kaya nag-tricycle na lang kami pa uwi. Sa hotel nga pala ay may 7-Eleven. Kaya bumili nga muna kami ng makakain bago kami umakyat sa taas. O paano, hanggang dito na lang po muna. Salamat sa panunood. Bye!